Bumalik ako doon, sabi wala pa rin daw ako sa listahan. Kaya nga, pumunta ako ng DSWD. Nagtatanong ako doon kung bakit ako, ma'am, sir, wala pa ako sa listahan. Ang tagal-tagal ko nang nag-a-apply ng social pension until na wala pa. Wala pa yung pangalan ko. Kaya nga, minsan, nung nag-follow up ako ng May, ay nanay, ika nga, hindi mo ba nakita yung paski namin sa labas? Sabi ko, bakit naman kasi hindi kami tinitext para hindi na kami mag-aksaya ng time papunta dito? Baka naman mamatay na ako, hindi pa ako makatikiman lang kahit papaano. Ang kwento ni Nanay Antonia ay kwento din ng maraming mga nakatatandang Pilipino. Pareho ang sitwasyon, parehong walang social pension, ngunit pareho at patuloy na umaasa na mapapasama sa listahan ng makatatanggap ng buwanang social pension bago pa man sila tuluyang bawian ang buhay. Batay sa resulta ng 2015 Population Census, mayroong mahigit 7.5 milyon na nakatatanda o 7.5% ng kabuuang populasyon ng bansa. At batay sa 2010 Census-based Population Projections, ang bilang ng senior citizens sa Pilipinas ay tinatayang aabot ng 9.5 milyon pagsapit ng 2020. Sa datos na ito, malaking porsyento pa rin ang walang pensyon na natatanggap mula sa kahit na anong sangay ng gobyerno. Sila ang mga nakatatanda na hindi nangangahulugang indigent o talagang kapos sa buhay, ngunit hindi pasok sa kasalukuyang kriteria ng Social Pension Program at wala ding sapat o hindi tuloy-tuloy ang kita upang sila ay makapaghulog sa Social Security System o SSS nang sila ay nagtatrabaho pa, kaya wala ding pensyon na natatanggap sa kasalukuyan. Meron akong sakit sa puso. Pero na-stroke na ako. Year 2000, na-stroke ako. Pangalawang stroke, year 2009. Pag walang maintenance na gamot, siyempre, hinihingal ako. Siguro sa requirements ko na wala akong trabaho, wala akong tatanggap na SS, pag-ibig. Talagang yun lang kasi construction ang pinagtrabaho ko. Walang benepisyo. Buti lang sa akin, paano meron. Baka nung konting tulong. Pero, talagang kapos talaga. Kapos talaga. Isa si Tatay Irenyo sa mahigit 3.8 million indigent senior citizens na tumatanggap ng social pension na 500 pesos kada buwan o 3,000 pesos kada ika-6 na buwan. Mula 2011, ipinapatupad na ng ating pamahalaan sa pamamagitan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang programang social pension para sa mga indigent o mahihirap na nakatatanda. Sa taong 2015, sa pang-apat na taon ng implementasyon ng programa, ay nagkaroon ng pag-aaral ang POSE sa tulong ng HealthAge International upang alamin ang naging epekto ng social pension sa buhay ng mga nakatatanda. Lumabas sa pag-aaral na kahit ito ay maliit na halaga, sa halagang 500 pesos sa bawat buwan, malaki ang naiaambag nito sa pang-araw-araw na gastusin o pangangailangan ng mga nakatatanda, katulad ng pambili ng gamot at pagkain. Lumabas din sa pag-aaral na nagkaroon ng mga problema sa pagpapatupad ng kasalukuyang social pension program, katulad na lamang ng targeting errors, ibig sabihin pinipili ang mga benepisyaryo batay sa criteria. May problema din sa kasalukuyang criteria dahil ito ay subjective, mahirap sukatin. Sa mismong validation process sa pagpili ng mga beneficiaryo sa local level ay may problema din. Masaklap na nangyari na dapat sila ang makakatanggap pero hindi sila napasama. Bakit napasama? Siya na mayroon namang anak sa abroad. Nakatanggap naman siya ng GIS. Maraming na-exclude, no? Dahil nga yung nag-interview, nakikita na may appliances, gano'n. Hindi niya alam na yung matanda ay nagbabantay lang ng apo. Hindi yun ang gusto namin. Bibigyan mo yung isang matanda kasi karapatan niya yun. Noong 2015, nang umpisahan namin sa COSE, kasama ang Confederation of Older Persons Associations of the Philippines or COPAP at iba't ibang samahan ng mga nakatatanda sa bansa ang kampanya sa pagsasabatas ng Universal Social Pension.
nagkaroon din kami ng feasibility study patungkol sa Universal Social Pension. Lumabas sa pag-aaral na ito na posible ang Universal Social Pension. Bakit natin isinusulong ang Universal Social Pension? Una, lahat ng mahihirap na nakatatanda ay mapapasama. May iwasan natin ang exclusion errors dahil lahat ng mga senior citizens sa bansa ay kasama na. Pangalawa, magbibigay ito ng seguridad sa mga informal workers na mababa ang kinikita sa kasalukuyan at walang kakayahang maghulog sa SSS at iba pang uri ng pension scheme na sa pagtanda nila, mayroon silang inaasahang social pension. Pangatlo, ang eligibility criteria ay magiging transparent at madali itong unawain. Hindi katulad sa kasalukuyang criteria na iba-iba ang pag-unawa dito kaya nag-iiba rin ang implementasyon. Pang-apat, mas mababa ang gagastusin ng ating pamahalaan sa pagpapatupad nito. Mababawasan ang admin cost dahil hindi na mag-hire ng mga enumerators, validators, dahil lahat ng mga nakatatanda pag edad ng 60 ay mapapasama na sa makakatanggap ng social pension. At panghuli, mas malaki o malawak ang makukuha nating political support. Dahil ito ay universal, lahat sila ay mapapasama. Wala nang maiiwan, may pension man o wala pa. The health and economic crisis brought by the COVID-19 pandemic has served to magnify the vulnerabilities faced by our senior citizens. This makes passing the universal social pension to law more important than ever. My office, in consultation with the Coalition of Services of the Elderly or COSE, filed Senate Bill 160 for the Legal para kay Lolo Lola Act, seeking not only to increase the social pension of our senior citizens from 500 to 1,000 pesos, but also to make sure that every Lolo and Lola, with no exception, will enjoy a benefit they richly deserve. Kung ang lahat ng mga mahihirap na mga matatanda walang itatangin, tumatanggap na kahit man lamang 1,000 isang buwan, wala nang magiging masyado. Kung ang milyon-milyon ng mga nakatatanda ay laging nagtatanong kung kailan sila makatatanggap ng social pension, ang COSE, Older Persons Organizations at mga individual ay patuloy na kumikilos at nagtatanong din kailan pakikinggan ang aming panawagan para sa agarang pagsasabatas ng Universal Social Pension. Ang COSE, kasama ang POPAP, AKAP Coalition, AGAP, mga Older Persons Organizations, at milyon-milyong nakatatanda sa bansa ay nananawagan sa mga mababatas at sa kasalukuyang administrasyon ng totoong pagbabago sa social pension. Kailangan ng political will upang maipasa ito, upang lahat ng nakatatandang Pilipino ay magkaroon ng buhay na may dangal at dignidad. Maaasa po silang lahat na patuloy ang suporta at pagtaguyod ko upang maipasa ang ating universal social pension. At kahit pa paano ay makakatulong ito sa pang-araw-araw na gastusin ng ating tulong sa pagsulong ng mga batas at pagkampanya para sa kapakanan ng mga nakatatanda. Walang iwanan ang Ang buhay po ng nakatatanda ay bilang na bilang. Pero sa kabila ng ito, ay umaasa pa rin na kahit papaano sa panahon ng kanyang siya'y nabubuhay, ay mabigyan man lamang ng dignidad ang kanyang pagkatao bago siya magpantay ang kanyang paa at tumigit ang kanyang mga mata, ay maiiwan siyang pamana sa mga henerasyon na darating. Universal Social Pension